treasure turned to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turned to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turned to ashes in the light of you. As we're singing, holy. This is the day that the Lord has made. Let us all rejoice and be glad in it. Amen. God said, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender and responsive heart. Amen. Without the Holy Spirit,
no change in life. And where there is the Spirit of the Lord, there is freedom. There is life. There is fullness of joy. And if the Spirit of God dwells in us, it will surely manifest in our lives. The children of God will always shine the brightest. The Holy Spirit will give us the legitimate power. The power to prevail and govern. He will continue to create impact in our area of influences. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Oh, hallelujah. There will be an outpouring of abundance in our places. The best is yet to come in our lives.
captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Your heart, hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place.
there is no kingdom influence. There will be no kingdom advancement. And kingdom culture will never manifest. This morning, let us continue to immerse and equip ourselves with the knowledge of God so we can worship Him more accurately this morning. This morning, let us continue to declare and let us continue to receive the Spirit of God. Amen. And just like a raging water, all the barriers will be broken. Every stronghold will be broken in our lives. Hallelujah. And God will continue to empower us to become His unstoppable sons and daughters of God. Amen. And we will continue to fulfill the mandate that God has given us. And this morning, oh God, continue, Lord, na i-reveal niyo po ang lahat ng kailangan naming matutunan. Lord, we want to know more about your Spirit, Lord God. And Lord, patuloy po na kung ano man ang aming maririnig na kapahayagan sa umagang ito. Bigyan niyo po kami, sabi ng iyong mga salita, a new heart, Lord. A new heart that obeys you. A responsive heart that will obey your decrees, O God. And Lord, maraming salamat po sa presensya mo. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Kailangan po nating malaman ang katotohanan sapagkat tanging katotohanan lang po ang magpapalaya sa atin. Muli, magandang araw sa bawat isa, lalo tigit sa akin si Babe, sa aking mga anak, at sa akin po nasasakupan, Win Wakat, Win Mauban. Magandang araw po sa inyong lahat. Ganoon na rin po kay Sister Joanne Aquino. Good morning sa iyo at magandang araw sa iyong pamilya. God bless always. Noreen, happy birthday. Nawa ay patuloy mamaranasan ang biyaya sa pangunguna at pamumuhay sa ilalim ng pamamahala at pamahalaan ng ating Diyos. Lagi matatandaan, the joy of the Lord is our strength. Kaya patuloy na paluguran ng ating Panginoon. Ano man ang nangyayari. Noreen, Perdian, God bless always. Lalo tigit sa inyong mga anak, patuloy kayong makaranas ng pagpapala ng Lord. Okay, J.N. Chris, good morning. At patuloy niyo kayong pagpalain ni Lord. Kuya Larry, Ateline, Francia, magandang araw po. Patuloy kayong makaranas ng pagpapala at pag-iingat ng ating Diyos. Annalyn, good morning. Patuloy niyo maranasan ang kabuuan ng inyong pamilya, pagpapala at pag-iingat ng ating Diyos. Nanay Pani, hello po. Pasensya na kayo. Hindi lagi namin kayo nababate, pero alam naman namin na lagi naandyan kayo. Nawa ay makuha namin yung espiritong meron kayo. Na patuloy, kahit na sinasabing may edad na, pero patuloy binibigyan ng kaluguran si Lord. Patuloy kayo makakaranas ng pagpapala at pag-iingat ng ating Diyos na nakabase sa inyo pong pagsunod sa Kanya. Salamat po, Nanay. Kuya Larry, Ate Maylene, good morning at condolence na rin. At the same time, nakita ninyo kung gaano na sobra kayo na pagpala sapagkat iba talaga ang nakakilala sa Panginoon. Patuloy niyo pong mararanasan niya. Ay, Annabel, ang ating kalbayog angels. Annabel, good morning. Patuloy niyo maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon dyan. At pati ang iyong mga kasamahan at ang iyong pamilya. Ate Rhea, okay, the manager, God bless always. Patuloy mo maranasan ang pagpapala at pag-iingat ng ating Diyos. 10 ng iyong pamilya. Okay, Tintin, si Tina. Tina, magandang araw. Manatili ka at patuloy na pagpalain ng ating Diyos. Ate Marie, good morning. Patuloy kayong pagpalain at ang iyong pamilya ng ating Diyos.
Ate Aida, Kuya June, good morning po. Patuloy niyo maranasan ng pag-iingat at pagpupala ng ating Diyos. Ganun na rin kay Ate Open, good morning. At patuloy kayo makaranas ng pagpupala, pag-iingat ng ating Diyos. Lalo tigit sa aking paboritong bata, si Kaya, mamuting pastora. Ano po, Bernadette, ayan, isa rin sa ating kapatid ni Annabel, ang ating Kalbayog Angels. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ganun na rin si Ma'am Giselle. Ma'am Giselle, good morning. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon at patuloy na iingatan. Sampu na inyong pamilya. Kent, magandang araw sa iyo. Ano? Oo. Naandyan na rin daw si Ate Regina League. Okay, magandang araw sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. So, alam ko yan si Ate Reg. Alam ko si Ate Reg, excited na yan sa ating Christmas party. Kaya lang, Ate Reg, ano po, December 25, ang aming, kumbaga ay itinakda para mas maganda, no? Lalo nating may enjoy yung December 25. Okay. So tayo magpapatuloy ng ating nasimulang aralin tungkol po sa banal na Espiritu Santo. Ano po? Na ating pong pinamagatang, the role of the Holy Spirit. O, sa Tagalog, I believe ang role ginagampanan. Okay, ginagampanan. Okay, napakahalaga ng gagampanin. Oh, galing kong magtagalog. Ate Gina, magandang umaga sa iyo. Patuloy kang pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Ano? Ng banal na Espiritu sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, sa pag-aaral, the Holy Spirit is the most neglected person of God. Kaya marami po talaga mga Kristiyano, hindi talaga kilala ang banal na Espiritu Santo. That is why, lagi pong, ano ba yung grieve sa Tagalog? Lagi nagigrieve yung Holy Spirit. Ha? Napipighati yung Holy Spirit. Kala nyo mga nanay lang napipighati? Ang original na napipighati ay ang banal na Espiritu Santo. Kung ang nanay mo, wala kang masarap na pagkain pag napighati, o kaya naman may kurot ka sa singit, kapag napighati, ang banal na Espiritu, hindi po ito biro. In fact, di ba, sa ating pinag-aralan, okay, the Holy Spirit, do sa who is the Holy Spirit, unang puntusan is also a person, personality, a character, at meron din siyang senses, dahil siya person, meron din siyang feelings. Okay? At pinaka-importante sa lahat, siya ay Diyos. Okay? Bakit hindi dapat pinipighati ang Holy Spirit? Sapagkat ang tawag din po sa Kanya ay the bringer, o ang magdadala sa atin sa paanan ni Jesus Christ, na kung saan ang trabaho naman ng ating Panginoong Jesucristo or ang kanyang role ay ang tagapaglinis or the cleaner. Kaya nga po sa kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, ang siyang luminis sa lahat ng tao. Okay? Kaya nga nagkaroon lahat tayo ng pagkakataon. Okay? Ang salvation is for all kinds of people. Kung tao ka, kasama ka rito. Kung hindi ka tao, malamang hindi ka kasama. Okay? Pero kung tao ka, kasama ka sa kaligtasan nito. Pero again, without you knowing first the Holy Spirit, especially His role in our lives, therefore, walang mangyayaring linis sa atin. Okay? Hindi tayo malilinis at kailanman hindi ka mapapatawad ng Diyos Ama. Because only God the Father forgives our sin. Forgives our sin. Okay, our sins. So, napaka-importante mga kapatid, ano? Na makilala ang Holy Spirit para madala tayo nito sa maglilinis sa atin. Kaya pagkadala-dala na tayo ng Holy Spirit kay Lord, tatanggapin tayo ng Panginoong Jesucristo, sasabihin ngayon ng Panginoong Jesucristo kay God the Father, Father, forgive him or her. Okay? At sasabihin naman ni Lord, nalinis mo na ba siya? Yes, Lord, ng aking dugo. Okay, I forgive him. Yun, or her. Mga kapatid, kaya nga, without the Holy Spirit, therefore, hindi ka pwedeng malinis at higit sa lahat, hindi ka mapapatawad ng ating Panginoon sa Kristo. So, pinakita ko rin sa inyo, part 2, or pangalawang puntusan, sorry. The Holy Spirit and Kingdom Concept. Okay. Tandaan ninyo, sabi ni Pastor Wilbert, the Bible is all about the King, His kingdom, and His royal children. Pag namali tayo dito, because of our democratic mindset, therefore, ang pangunawa natin sa Biblia, mali na.
Okay, kaya dapat may balik. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang Panginoong Kristo ang unang inatake ang ating kaisipan. Sabi niya, bago siya pumasok sa ministry, ang una niya munang statement, repent, for the kingdom of God is at hand. So again, without changing our mind or the way we think, therefore, there is no kingdom of God. There is no understanding yung role ng king, okay, sa ating mga buhay. Tandaan nyo rin lagi, the Holy Spirit, okay, a kingdom is the governing influence of a king over his territory, impacting it with his will, purpose, and intent. A colony, extended territory of a kingdom. Kaya nga tayo, ang tawag sa atin, colony of God's kingdom. Okay, tandaan nyo lagi yon. King and kingdom administrate their will in their colonies through governors. O, ayun, yung mga kapatid. Kapag ka ikaw ay domain ng king o merong direktang pamamahala ang hari sa iyo, ang tawag sa iyong lugar na kung saan naandun ka, domain or kingdom. Okay? Pero kapag ka ikaw naman ay malayong lugar na teritoryo or colony ng kaharian, ang mag-a-administrate or kung ang pinakang representante ng hari dyan ay walang iba kung hindi ang gobernador. So, ang governor po na tinutukoy natin ay ang Holy Spirit. Kaya nung umalis ang hari, okay, nagbigay ng representante sa colony, which is tayo, ang earth, iniwan ang Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sabi niya, okay, meron ng pinangako ang tatay ko, kailangan kong umalis para lalo kayong makagawa na masigit sa nagagawa ko. Bakit? Si Jesus tao, limited ang tao. Okay, kung naansang kang lugar, hanggang doon ka lang. Pero without the power of the Holy Spirit, therefore, hindi natin kayang pumunta sa saan man dako nito. Kaya ang ginawa ng Panginoon, very much advancement sa atin. Bakit? Kasi nga, tayo ngayon napupuso ng Holy Spirit, walang lugar sa atin na hindi pwedeng mapunta ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga, when we pray, at dahil tayo kinukonsidera ng gobyerno ng langit na righteous kasi hindi tayo nagbabiolate ng kanyang mga batas at prinsipyo. Therefore, every time we pray, nagiging powerful at effective ang ating panalangin. Okay? So, lagi niyong tatandaan, ang susi sa kingdom influence ay walang iba kung hindi ang governor, ang Holy Spirit. Okay? Kasi without nga the person of the Holy Spirit and knowing the Holy Spirit, the role of the Holy Spirit sa ating mga buhay, therefore, hindi tayo makaka-influence. Kasi siya mismo magpapakilala sa atin. Okay, sa hari at sa kanyang kalooban, sa kanyang intensyon, sa kanyang layunin na nakalilikha. Okay, ng mga community or mga tao na kung saan, okay, ang ginagawa nila ay lifestyle at kultura ng hari. Okay, yun mga kapatid. So again, without the Holy Spirit, therefore, no kingdom influence. Okay? Tandaan nyo yun. Pangatlo na ating pinag-usapan, the role of the governor or the Holy Spirit. Okay, ang nag-a-appoint lang sa kanya, hari. Walang iba nag-a-appoint sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, again, ang problema ng tao, ang lumikha tao. Kaya nga sabi ko, kaya magulo ang democratic form of government, ang kinukuha rin nating leader, tao, na kung saan, siya rin isa sa lumikha ng problema. Kaya nga, ginawa ng Panginoon para mas resolba ang problema ng tao, na ang tao ang gumawa, kailangan ang pupunta dyan ay someone na galing sa original na gobyerno, which is si Jesus, and then iniwan ni Jesus yung governor na ang Holy Spirit ang tawag nga natin. Okay, galing lang siya sa kingdom o original government sa heaven. Okay, kingdom of heaven. At wala siyang ibang nire-representa kung hindi ang hari. The moment magrepresenta siya ng iba, tanggalin siya doon. Kaya nga, laging sinasabi ng Panginoon, wala siyang sinasabi na hindi sinabi ng kanyang ama. At ang sabi, yung banal na Espiritu, wala rin siyang ibang gagawin at sasabihin kung hindi sinasabi lang din niya. Okay, nakukuha ninyo, mga kapatid? Kasi nga, the Holy Spirit represent only the King. Okay. Ang Holy Spirit rin is responsible for converting the colony into the kingdom. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit tinawag na tawag dito? Ano ba yung kamukha? Prototype. Bakit tinawag na prototype yung Roman colony o yung Roman kingdom ng government of heaven? O kasi nga sila, ang ginagawa nila, nagpapadala doon ng kinatawan, which is yung governor ang tawag. At ang gagawin ng governor, may kasama siya
more or less 300. Okay, 300 Romans na wala silang gagawin doon kung hindi mag-influence ng ano yon, ng kalooban ng hari. Ano ang gustong pagkain ng hari, ano ang dinadamit ng hari, ano ang tinitira ng hari. O kaya, ang responsible for converting the colony into the kingdom is the governor. Kaya ang banal na espiritu ang responsable. Kaya mapupuna mo, pag talagang hindi kilala ang banal na espiritu ng isang iglesia, wala. Hindi mangyari ang kalooban ng hari, ang intensyon ng hari, ang layunin ng hari, at makita mo ang kultura doon, kultura pa rin ng mundo. Hindi kultura ng kaharian ng langit. Okay, ang banal na espiritu or ang governor din, ang totally nagtatransfer ng kingdom culture, values, moral, nature, language, lifestyle. Okay, yan po yung ginagawa ng gobernador. Siya mismo ang magsasabi sa inyo, ano ba dapat kultura yung nilalakaran? May turo si Pastor Wilbert niyan, kingdom culture. Okay, ano ba dapat pinapahalagahan? Ano ba dapat ang moral natin? Di ba? Kapatid, no problem naman. We are not against yung, antag dito? Ano bang tawag na natin ngayon doon? Sa Bakla Tomboy? LGBT communities. But the government that we are represented, mga kapatid, ayun ang against. And therefore, against sila, ano magagawa natin? Pero hindi tayo what I mean is, hindi natin sila inaaway. No. May tinatayuan lang tayo at dapat natin tayuan yan. Kaya halimbawa, leader ako at hindi ko tatayuan yun. Nako, distraction sa loob ng iglesia ang kahantungan yan. Bakit? Pinababa natin ang moral ng kaharian ng langit. Okay, tandaan ninyo, walang ibang nilikha si Lord kung hindi, ang sabi ron, male and female. He created them. Pinaulit-ulit, male and female, God created them. Sabi niyang ganon. What is the difference between male and female? Okay, ang sabi, the difference between them is the womb. Kaya ang tawag, man and woman. Because of their womb. Kaya sila tinawag na woman. Kung wala kang womb, therefore, you are a man. You are a man. You are not woman. Kahit anong gawin natin dyan, wala pang napatunayan. Okay? Na kahit sabi mo ikaw ay woman, pero wala kang womb, okay, hindi ka mabubuntis. Okay, because wala kang womb. Okay, yun yung sinasabi ko, mga kapatid. Okay, the governor also prepares subject for citizenship. Kaya sinasabi ko, maraming Kristiyano namuhay bilang subject. Hindi lumakad sa pagiging anak. That is why hindi sila naging family. Hindi sila naging citizens of heaven. Lagi nyo tatandaan, the only difference between the kingdom of Roman kingdom, the prototype of kingdom of heaven is what? Kapag ka ikaw ay nasakop nila, subject ang tawag nila doon sa mga nasakop. Pero again, napakaganda sa kaharian lang ng Panginoon and only in the kingdom of God na pagka ikaw ay pinanganak sa kanyang kaharian, you consider as the family of God's family. Imagine that, di ba? So yun, mga kapatid. Kaya nga, uti-uti, habang kayo lumalakad, nang naaayon sa sinasabi ng banal na Espiritu Santo o nung gobernador o nung representante ng hari sa kanyang nasasakupan. Therefore, mga kapatid, uti-uti ka nang makakalakad sa naaayon sa kalooban ng Diyos at uti-uti mo nang mararanasan ng pagiging citizen of God's government. Mga kapatid, pag citizen ka na, naku, napakasarap na buhay na yan. Sige, okay? So, the role of the governor is also, ano yan? Okay? O, isa sa kung saan ay makikita mong katangian ng gobernador. Ang gobernador o nangyayari sa isang gobernador, hindi siya pwedeng tumira sa bahay na gawa ng gobyerno na kung saan ay kanilang, kumbaga kanila nasakop. Bagkos, ang gagawin mismo ng hari, pagpapagawa siya nung structure na katulad nung kanila. O kaya nga sabi rito, the governor lives in residence built by the original government. Yan yun. O kaya nga sabi ko sa inyo, anong sabi ng Bible? Our body is the temple of the Holy Ghost. Kaya nga, again, wag na wag natin itong gagamitin sa hindi
karangal-rangal o hindi nararapat na gustong paggamit ng Panginoon dito. Because our body is the temple of the Holy Spirit, the governor. Kaya nga, without us being cleansed by Jesus and forgiven by the Father, therefore, mga kapatid, hindi tayo titirahan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, nung hindi pa nangyayari yung cleansing ng ating Panginoong Jesucristo sa kabuuan ng tao, kaya nga, naging welcome na ang lahat. Okay? Tandaan nyo nun, yung laging nabanggit ko ng mga nakaraan nating aral. Nung panahon nila Abraham o nung ating patriarchal, okay, nagagalgal ako doon. Ano nangyayari? Napupuspos yung tao, pero hindi nananatili o hindi nagdudwell yung banal na Espiritu Santo. Because of our sinful nature. Madumi ito. Kaya nga, kung mapunan ninyo, kapag ka ang lalaki tinitingnan during their time Kapag ka ang lalaki, nung wala pang Holy Spirit, dahil meron siya sinful nature, yung seed niya, sinful na yan. Tandaan nyo yun, yung anak ni Isaac, si Jacob, at saka si Esau. Nasa tiyan pa lang ng nanay, kita nyo, naglalaban na. Yun yung simple nature, di ba? Nakita niyo yun? Kaya nga sabi ko sa inyo, ano ba yung napanood natin? Yung nakita natin yung bata, biglang nagmura, tawa pa ng tawa yung... Oo, tsaka yung isa pa, yung may nagbablog na parang may pagka-Indian siya, o yung Indian, yung mga Bombay. Tapos yung nanay, kausap yung bata, ano may sinasabi yung nanay, parang pinagsasabihin yung bata, sinuntok siya ng batang-bata pa. Tuwan-tuwa o sa mukha. Tuwan-tuwa ngayon yung nagbablog. Sabi ko, nakakatuwa ron. Diba? Tuwan-tuwa sila at bata pa, demonyo na. Yun yung simple nature. Kaya nga, nung nangyari na ang Panginoon, ay tutubusin tayo, ang ginawa ng Panginoon para walang sinful nature si Jesus. Di ba? Wala siyang sin. Siya lang. Okay. Siya'y nilimliman, o si Mary nilimliman ng banal na Espiritu Santo. O, correct? Para walang sinful nature. O, nakita niyo yun, yung difference noon. That is why, mga kapatid, okay, the only time na yung Holy Spirit magdwell sa bawat isa sa atin, pag tayo ay nalinis na ng Panginoong Jesucristo, meaning to say, ang totoong nalilinis na, ayaw na ng dumi. Diba? So, hindi tayo baboy. Mukha lang, pero hindi tayo baboy. Okay. Kaya nga, ang tupa, ayaw niya ng dumi. Mga kapatid. So, yun, yung binabanggit ko sa inyo, again, magdudwell lang siya sa atin kapag totally tayo ay nalinis na ng ating Panginoon sa Kristo, meaning to say, nilalakaran natin yung binigay sa atin ng Panginoon na karapatan na maging anak niya. And, totally, yung Spirit ng Panginoon magdudwell sa atin because napatawad na rin tayo ng ating Ama. Okay, the Holy Spirit, okay, is removed, or the governor is removed in the colony, or when the colony declares independence. Okay, yan po yan. Kapag ka talagang nagkaroon na ng declaration of independence, ang isang lugar, aalis na ngayon yung kung saan anong tawag natin doon sa base ng mga nakakasakop sa atin o may influence sa atin. Ganun po yun. During sa kingdom concept, kapag ka po yung isang lugar ay nagdeklara ng independence, okay, yung governor uuwi na o kukunin na ng kanyang gobyerno. Pababalikin na sila. Ganun po yun. Kaya maraming mga churches nowadays na ano nangyayari. Dahil maraming tao gusto, independente sila. Ayaw na pinakikialaman. Sabi nga sa inyo, tingnan nyo, ang totoo na lumalakad sa kalooban ng Panginoon, hindi pwede ang private life. Wala. Lilimliman ng demonyo yan. Kaya nga kung naintindihan namin ito, particular kami mga leader, kailangan namin malaman. Kahit ang kasuluk-sulukang madilim sa inyong buhay, para yan ay maliwanagan. Kailangan ihayag yan para hindi mo na gawin sa susunod. Kaya yun yung purpose ng testimony. Kasi kung talagang ikaw ay bound sa yung sinabi, meron kang katangian na katulad ng ating Panginoon sa Kristo, therefore, kung ano sinabi mo, hindi mo na gawin yun. Kaya nga sabi mo, nagkamali. Kaya yun, doon magte-take effect yung 1 John 1:9. Hindi ginagamit yun sa parehas na nagiging problema. Diba? Ayan. Kaya nga yung sabi ng Bible, kapag raw tayo ay patuloy na naging matigas ang ulo, okay? Wala na raw wala nang remedy. Sabi ng Bible, wala nang remedy sa matitindi ang ulo.
matitigas ang ulo at masusuwayin. So yun mga kapatid, kaya the moment na ikaw ay laging alam nyo, ang bansa lang naman kaya nagkakaroon ng Declaration of Independence kasi they keep on violating doon sa pinapasunod ng gobyerno na nakasakop sa kanila. Para nagkakaroon na sila ng paglaban dito. Kaya tingnan nyo, lumaban doon sa batas na ibinigay ng Panginoon si Adan. Anong ginawa? Nag-declare si Adan ng independence sa gobyerno ng langit. Kaya anong nangyari? Nawala ngayon ang kamalayan natin sa banal na Espiritu Santo. Yun talaga. Na kung saan ang tungkulin ng banal na Espiritu Santo ay mag-influence sa atin nung kabuuan na nangyayari sa langit. That is why the powerful prayer is, Your kingdom come. Your will be done here on earth as it is in heaven. Diba? So, pasok tayo. Hindi pa pala. Pang-apat. The laws of the governor. Yun. The fall of Adam was the declaration of independence from the kingdom of heaven. Yung binanggit ko sa inyo kanina. Anong epekto nito sa atin? The effects of the fall was the laws of the governor. Kaya siya ibinalik. Kaya siya ipinangako na ibabalik sa atin. Kasi walang iba na mag-i-influence sa lahat ng tao. Kasi nga si Jesus, di limited lang. Kasi siya ay yung tao during that time. So limited, kaya sa Israel lang. Kaya ang ginawa ng Panginoon, mas advantage pag nasa inyo na yung pinangako ng Ama long time ago. Okay, yung pagbabalik. Kasi nga, yung pagbabalik ni Jesus kasamang Holy Spirit, yun na yun. Batid. Kaya sa Genesis 3 pa lang, yun ba yun? Yung pinangako ni Lord, na ang sabi, may ipapanganak at yun ang dudurog sa ulo mo. Sabi kay Satan. Yun na yun. Pag sinabing ulo, speak of authority. Okay. Kaya sabi yung authority mo, na kung saan nakuha mo lang sa kay Adan, dapat si Adan may authority yan, maibabalik na ito. Sa magitan ng yung nawala, ang banal na Espiritu Santo. Siya mismo ang mag-execute sa lahat ng tao. Ni lahat na ngayon, pati babae, lalaki. Diba? Sabi ko sa inyo, pwede na. Basta, ang kailangan lang mangyari, kilalanin ng banal na Espiritu at ano talaga ang ginagawa nito para magawa rin ng saktong-sakto kung anong kalooban ng Diyos. Okay, so yon, laws of the governor ang naging epekto ng Declaration of Independence ni Adan kasi nagkasala. Kaya tayo, every time tayo nagkakasala, nako kapatid, panay ang declare mo ng independence sa gobyerno ng langit. Kaya nga kailangan natin kinikilala si Lord para naiwasan natin pagkakasala. Okay. The ultimate promise, kaya yun nga ang ayoko rin sa sumusunod sa, alam mo, tinuturuan ko, yun nakakainis. Sinasabi mo na, tinuturo mo na, ini-spoon feed mo na, pero wala pa rin ayaw pa rin talaga magbago. Kaya lang, sa kaharian naman ng Panginoon simple lang, what we sow, we will always reap. The ultimate promise of God was the return of the governor, kasi kailangan may balik yung nawala. Okay. Kaya, yun ang very purpose, bakit tayo tinubos ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi ka lang tinubos kasi gusto lang ni Lord maligtas ka. Kaya ka iniligtas para may balik at mangyari sa iyo ang kalooban niya. And what is that? To influence. Okay? To influence. To make impact. To create impact. Mga kapatid, to succeed. Mga kapatid, to rule, to reign, to dominate. Mga kapatid, to become the head and not the tail. Okay? Yun ang very purpose ba tayo tinubos ng Panginoon. Okay? To reclaim. Ibig sabihin, yung naagaw, ma-claim uli. Okay? May balik. Okay? May restore. May restore. Bakit i-restore? Nawasa. Nawasa yung kaharian ng langit dito sa lupa. Okay? So, pasok tayo. Ayan na. Mga kapatid, ito na pag-aralan natin today. The embodiment of Holy Spirit. What I mean is, the tangible presence of the Holy Spirit. Okay, ibig sabihin, nararamdaman, nahahawakan. Okay? Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, manifestation sa ibang salita. The embodiment of the Holy Spirit. Yun ang ating pag-uusapan today. So, fasten your seatbelt. Mga kapatid, papainan lang na tayo, ha? Ready na kayo? Ready? Anong unang-una? Tongues. Anong unang-una? Tongues. Mga kapatid, hindi yung tang pumelo, ha? Tongues. Okay. Pag-aralan natin. Ito kasi, marami talaga rito. Nako, litong-lito. That is why, hindi nila ngayon ma-experience yung kapangyarihan nito. Okay? Okay. Acts 2, 3-4.
mga kapatid, ito'y natutunan po rin namin kay Pastor Wilbert. Acts 2:3-4. They saw what seems to be tongues of fire. Ito na yung panahon na kung saan, ito na yung pangako. Remember, Acts 1, sinabi ng Panginoon, huwag muna kayong maalis. Antayin nyo muna yung banal na espiritu sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Senior ko sa inyo, noong nakaraan, dahil sabi ko, tandaan ninyo, okay, prior, doon sa sinabi na antayin nyo muna yung banal na Espiritu Santo. John chapter 20, verses 21 yata and up. Ang sabi ron, yung kanyang mga alagad na naandon, isa-isa niyang hiningan. Okay? Isa-isa niyang hiningan. So, anong dala-dala ng ating Panginoon? Well, di ba? Kaya nga sabi niya doon sa Samaritan woman, ano ka ba? Hiningan kita ng tubig para maranasan mo yung well. Sabi niya gano'n, yung well, bumubukal, hindi naubusan. Pero ikaw, yung binibigay mo sa akin, kasi ganyan nga, yung ating pananaw, pag nagbigay, nauubos. Okay, kay Lord, iba. Pag sa akin mo binigay, ako yung well. Hindi nauubos. Yan yung, ano sabi ko rito? Yung maling kaisipan pagdating sa pagbibigay. Okay, yun yung ating pinag-aralan doon. Pero again, si Jesus yung well. Okay, yung Holy Spirit, siya naman ngayon yung power. So, ibig sabihin, ang ilog, ang pinanggalingan ng ilog, okay, bukal. At yung bukal, makikita ninyo, wala siyang rapids. Okay, ang rapids nanggagaling sa river. That is why, ang Holy Spirit, ang tawag sa kanya, river. Because the Holy Spirit is power. Kaya mapunan ninyo, mas lumalaki yung river, particular pagka nagkaroon ng bagyo, okay, ragasa ang nangyayari. At ang bumangga, giba. Okay, nakukuha ninyo? Okay, walang hindi pwedeng madala dyan. Kaya nagkaroon ng matinding pagbaha sa Infanta because of that. Maraming nakaimbak na napakaraming troso and therefore bumagyo na malakas at upon that bukal, dumami yung tubig dahil sinamahan na rin ng ulan and therefore rumagasa. Okay, ang pinupunto ko yung ragasa, ang patuloy na nagdala sa napakaraming trosong malalaki na sumira at pumatay sa napakaraming buhay. Nakita niyo yan? Pero again, the power of the Holy Spirit just like the river that flows, rapids ang tawag natin doon. Yan sabi ni Lord, huwag muna kayong malis. Why? Yung well ko, it is not enough because you need the power of the Holy Spirit. Not by might, nor by power ng tao, but by the Spirit. Because pagka na-possess natin yung Holy Spirit, nag-dwell yung Holy Spirit sa atin, therefore, yung might at saka yung power ng banal na Espiritu Santo, yun ang ating mararanasan. Ang bumangga, giba. Okay. O, tingnan nyo, ito na yun. Ha? Ito na yung pinangako. Sabi ko nga sa inyo, marami, overwhelmed, nainip. Okay? Dahil doon sa naranasan nila ng breath ng ating Panginoon Kristo, by well, the problem is, walang power. Anong ginawa nila? More or less, there are 500 of them. Sabi ng Bible. Nakalagay sa Book of Acts. Hinahanap ko, hindi ko nakita. Pero again, nandun lang yan. Okay. Ang umalis sa kanila, according sa mga expert, is 380. Ang natira, 120. Kasama yung 12 apostles. O, 12 natira. Pero kasama nila, all in all, is 180. Okay, yung 380, sabi nga ni Pastor Wilbert, hanapin nyo sa Bible, wala nang balita sa kanila. Pero yung 120, ito ang gumawa na napaka-attending tawag dito, revival sa maraming mga naging lingkod ng Panginoon. O, ito na yun, mga kapatid, ha? Pinangako. Daiso, ang ating pinag-usapan, tangsa, ang una na embodiment or manifestation or tangible presence ng Holy Spirit is what? Tongues. Okay. They saw what seems to be tongues of fire that separated and came to rest of each of them. O, number 4, makinig kayo mabuti, kasi I believe, lalo tigit yung aking mga miyembro, okay, gusto nyo rin makaranas na paano ba nag-speak in tongues. Okay, pag-aralan natin ngayon. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. O, nakita nyo? The manifestation, the embodiment. When we receive the Holy Spirit, therefore may manifestation. And what is that? Ang sabi ng Bible, unang-una, tongues. And the Spirit enabled them. Huwag muna kayo makapagtalo sa akin. Ano? Unang-una, ito yung initial muna. Ito yung initial na kung saan makikita mo sa mga tao na napuspos ng banal na Espiritu Santo. Mamaya, paliwanag ko sa inyo na malinaw na malinaw. Okay? Huwag muna kayo lumaban.
Okay, Mark 16:16 to 17. Whoever believes. Tandaan ninyo ha, in the Bible, every time pag i-quote yan salitang believes, ang ibig sabihin yan, obey. Sumusunod kay Lord ha. Whoever obey, okay? At kaya ka binaptize in the Holy Spirit. Why? You obey. Correct. You obey the Holy Spirit, you obey Jesus Christ, you obey His words and His principles, therefore, you will baptize with the Holy Spirit. Hindi pwedeng sabihin mo, nabaptize ako sa Holy Spirit, pero masuwayin ka. Kalokohan. Kalokohan yan. Kaya nga sabi ko, hindi pwede na ang tao nagsasabi, oy, God encounter. No. Ang nagsasabi ng encounter, si Lord. At kahit saan ka na andun, pag na-encounter ka ni Lord, o si Lord yung nag-set ng encounter sa'yo, mababago ka. Amen. Just like me, tanda ko, that was 2010. Okay? Walang mangyari sa akin sa Japan. Until such time, nag-pray ako kay Lord. Okay? Iyak talaga rin ako noon. And then sabi ko, Lord, magbabago na po ako. Okay? And that, ayun na, nag-start na yun. Nagbago na talaga ako. Pero again, sabi ko nga sa inyo, it is not enough na nandun yung puso ng pagbabago. Pag wala rin tamang tao, Correct. walang legitimate authority, ay, kapatid, wala rin power. Ayun. Ayun ang mga aking naranasan. Okay, again, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe, hindi sumusunod, will be condemned. 17. And these signs, ano raw? Ito yung mga senyales. Okay, will accompany those who believe. Okay, na makikita mo sa mga sumusunod. In my name, they will drive out demons. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam ng demonyo kung anong ginagawa mo. Tandaan nyo, 7 sons of Sceva, nagpapalayas din tulad ng pagpapalayas nila Paul. Okay? Ano sabi ng demonyo? Okay? Jesus I know. Paul I know. Sino kayo? Ginulpi yung 7 at tumakbo according sa Bible, hubot-hubad yung 7. Kaya huwag kayong magloloko sa banal na Espiritu Santo, ha? Isipin mo, magpapalayas ka ng demonyo. Sabi nga ng Panginoon, yan ang hirap sa inyo mga demonyo. Kayo, nagtatalo-talo. Kaya sabi niya, dun yun. Sabi niya verse na ganun. Sabi niya, yung sabi kasi sa kanya, ang Panginoon daw nagpalayas sa pangalan ni Beelzebul. Beelzebul. Okay, Prince of Darkness yun si Satan yun Sabi ng Panginoon, yan mahirap sa inyo. Kayo, nagtatalo-talo Kaya sabi ng Panginoon, the house that is divided will not stand. Correct. Sabi niya, kaya kayo hindi kayo makatatag, hindi kayo makatayo. Kayo nag-aaway-away. Maraming church ganyan, di ba? Huwag niyo ng pangalanan. Okay. Sabi nga noon, tingnan nyo, sabi ko sa inyo, kilala kayo ng demonyo. In fact, yung mga demonyo, pag alam yung inyong ginagawa, presensya nyo pa lang, tumatahimik na yan. In fact, sila na nagsasabi, lalayas na kami. Ano sabi sa Panginoon sa Kristo? Okay? Our Lord Jesus Christ, that being filled, being led, attracted, and empowered by the Spirit. Pagdating nila sa kabilang pampang, nandiyon yung isang lalaki na kung saan ang tagal nang inaalipin na napakaraming demonyo. In fact, ang nakalagay sa Bible, legions. At sa pag-aaral, ang isang legion is more than 6,000 spirit or demons na nasa kanya. Pero again, di ba? Napakarami kasing mga nagpapalayas ng demonyo. Ang daming ginagamit na wordings. Pero kay Lord Jesus Christ, simple lang. Pag ikaw ay punong-puno ng presensya ng banal na Espiritu Santo, the devil will flee from you. Lalaya siya. Mga kapatid, instantly. Di ba? You will influence instantly. The people will stop on doing evil things because of your presence. Okay? Gumagaling ako mag-English ngayon, ha? Sarap nito. Ano ba ito ininom ko? Ang sarap. Okay. So, makikita nyo rito. At ano pa? Yung sinasabi, they will speak in new tongues. Pag sinabing new tongues, hindi yung salita mo. Pero again, dinidiin sa inyo, tongues. One of the very first manifestation, embodiment of the Holy Spirit, na kung saan makikita kapag yung isang tao na puspos ng Holy Spirit. Sa madaling salita, yung salita niya, hindi na salita ng mundong ito, kung hindi salita na ng langit. Okay. So, 1 Corinthians 12:10, to another miraculous powers, ito na yung sinabi, gifts of the Holy Spirit. Sabi rito, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues.
Nakuha nyo ba? Nakuha nyo. So, ibig sabihin, hindi isang tang o isang klase lang ng tongues. In fact, marami. In fact, sa ibang verse, varieties. Okay, para rambutan, iba't ibang variety. Diba? So, again, yun ang problema ng iba. Dahil hindi nga alam, ayan, nanyanyamba. Ang lagi sinasabi nila, dapat may nagpapaliwanag. Dapat may nagpapaliwanag. Di pag-aralan natin, different kinds of tongues. Okay? Natutunan namin ito. Ni Pastor Wilbert. Tongues of men. Sa matatagpuan. O, di ba sabi doon sa 1 Corinthians 13:1, if I speak in the tongues of men. Ano yung tongues of men? O di yung mga salita natin, lingwahe ng bawat bansa. Tongues of men, naiintindihan ng bawat tao. Tongues of men. Okay, at meron din binanggit doon, tongues of angels. O, ano naman yung tongues of angels? O di nandun yun, if I speak in the tongues of men or of angels. Okay, but do not have love, I am only resounding gong or clanging cymbal. So, meaning to say, mga kapatid, meron din sariling wika ang mga anghel. Okay? So, nakuha nyo ba? O, dito tayo. Foreign tongues. Ano naman itong foreign tongues? Tignan natin ang verse. Acts 2:6-11. Ito na yun, na kung saan ay pinamahagi na yung banal na Espiritu Santo. Okay, napuspos ang bawat isa. O, basahin natin. And when this sound occurred, the multitude came together and were bewildered. Namangha sila. Because they were each one hearing them speak in his own language. Okay, and they were amazed and marveled, saying, why are not all these who are speaking Galileans? So anong ibig sabihin nila? Di ba mga taga-Galilee itong mga ito? Galileans itong mga ito? How is it that we each hear them in our own language, to which we were born? Eh, sino ba yung mga yung wing yan? Yung mga wing yan? Sino yung mga taong yan? Okay? Parthians, Medes, Elamites, okay? Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the district of Libya around Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes. Ano ibig sabihin? Napakarami nila doong nations. Iba't ibang wika sila. Pero ang sabi nila, ang bawat nagsasalita, sinasalita ng mga Galileans, yung wika ng bawat isa. Okay, anong sinasabi lang? We hear them in our own tongues speaking of the mighty deeds of God. Kung totoo, na kung saan yung sinasabi niya ay foreign tongues, o salita ng ibang nasyon, na sinasabi niya, may nag-i-interpret. Correct? May nag-i-interpret. May nakakaunawa. Mga kapatid, pero iisa lang ang sinasabi, the mighty deeds of God. Kaya kung puro kayabangan na sinasabi, hindi si Lord na nagsabi. Demonyo nagsabi nun. Dapat yung tao ang may tataas, yung mighty deeds of God. Nakuha nyo? That is foreign tongues, and that is not the tongues na naririnig nyo sa amin. Ano yung naririnig nyo sa amin? Particular, sa SCB, unknown tongues. And what is that? Anong sabi ng Bible? Sabi ko sa inyo, Bible lang sasagot eh. Para kilala ko yun. Okay, basahin nyo mabuti. Kasi maraming matitigas ang ulo rito eh. For anyone who speaks in a tongue does not speak to men. Kita nyo ha? Singular, tongue. And what is that kind of tongue? Unknown tongue. Okay, kasi yung foreign tongues, may nagpapaliwanag. Yung tongues of men, tiyak naman, nagkakaintindihan yun. Ano yun eh? Tongues of men. Tongues of angels, wag na nating isali yun. Sa mga angel yun, di ka naman yata angel. O hindi mo kailangan intindihin yun. Okay, foreign tongues may nagpapaliwanag. Katulad nung ating pinakita ko sa inyong talata. Itong ating tinutukoy dito, anong klase ng tongues? Unknown. Okay, for anyone who speak in a tongue, isa lang, isang klaseng wika, does not speak to men but to God. Anong klaseng tongues? Unknown tongues. Okay? Kanino raw siya nakikipag-usap? Kay God, hindi sa tao. Ito naman tao, akala siya kinakausap. Kaya gusto ipaliwanag. That's wrong. Kapatid, not speak to men, but to God. Indeed, ang sabi ni Paul, no one understand him. Sa madaling salita, nobody. Tao ka, gusto mo maintindihan, di nga ikaw kinakausap si Lord eh.
Okay, paano mo maintindihan? Si Paul mismo sinabi, hindi mo siya maintindihan. Even us, hindi namin alam anong sinasabi namin. Unknown tongues. Okay, he utters mysteries with his spirit. Misteryo, kaya mahirap maintindihan. Totoo, pero parang hindi totoo. That is mystery. Totoo, pero parang hindi totoo. Yun ang mga misteryo. Okay, sa kanyang espiritu. Why? He is being filled with the Spirit. Correct. That is why, yun yung initial, okay, manifestation of the Holy Spirit, mga kapatid. Pero that is only one of manifestation. Kaya nga sabi ko sa inyo, that is all, ano lang yun, embodiment, isa lang, number 1, tongues. Sabi doon sa, naranasan kasi nila, Acts chapter 2. Okay, kaya nga sabi rito, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Sino nagbibigay ng words? Holy Spirit. Okay, kaya nga pag hindi ka napuspos ng Holy Spirit sapagkat hindi ka sumusunod sa kanyang batas at prinsipyo ng hari na kung saan pinapagawa sa atin ng banal na Espiritu Santo, therefore, paano ka bibigyan ng Holy Spirit? Ng utterance. O, nakita nyo ba? Ang sabi rito, as the Spirit gave them utterance. Ano, sino nagbibigay? Ang Holy Spirit. Okay. O, ito pa. 1 Corinthians 14:14 to 15. Okay, for if I pray in a language, I do not understand. Okay? My spirit is praying, but I don't know what I am saying. And what is that? Unknown tongues. That is why, nagtaka ako talaga. Okay? Kasi nabalitaan ko, parang kay Pastor Wilbert ko narinig. Tayo raw, pagka nagpe-pray, we pray for only, ilan? 40 minutes? Oo. Pero wala tayo nako-convert. Sabi ng ganun. Pero, sabi niya, ang mga Koreano, matitindi sila mag-pray. At sila, nagpe-pray sila for 4 hours. 4 hours. Yun. Iniisip ko kasi. Ang sabi ni Pastor Wilbert, pray for 4 minutes, tayo, mga Pilipino, and preach 40 minutes. Kaya wala halos na nabe-bless. Pero ang mga Koreano, nakasanayan nila, pray for 4 hours and preach for 4 minutes and therefore ang dami naaabot. In fact, bansa nila. Maraming mga Christians talaga dun. In fact, nalaman ko rin kay Pastor Wilbert, ang mga bayani nila, mga pastor. Kaya pala sinamba mga pastor at sinamantala naman ito ng mga demonyong pastor. Nagpapastor-pastoran. Diba? Ganun na nangyari. Mga kapatid. Pero again, mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo, ano? Paano nila ito nagagawa? Maya, pag-usapan natin. Well then, what shall I do? I will do both. I will pray in unknown tongues and also in ordinary language that everyone understand. So, ibig sabihin, ang ginagawa nila, pag sila yung nagpe-pray, unknown tongues, okay, native language. Unknown tongues, native language. Okay, nagsasalita ka ng tongues. Diba? Sinasabi mo, dakilang Diyos, salamat po sa iyong banal na presensya sapagkat kami lumalakas. Panginoon, patuloy po nagkakaroon kami ng kapayapaan. Dakilang Diyos, harakasikkatala, lalayala. Alam mo, gumaganong-ganong ka. Palitan siya ng palitan. Diba? Sabi rito, when then, what shall I do? I will do both. Ano yun? Unknown tongues? Nakalagay ano? Unknown tongues. Basahin nyo. And also in ordinary language that everyone understand. Nakukuha nyo? Kaya humahaba. Kay Pastor Wilbert, nararanasan lagi namin yan doon. Every time na kami na andun sa conference, particular ang aming tent of meeting, okay, every January noon at every July sa Tagaytay naman, may ganyan kami. Talagang build into spirit lang. Grabe, kaya yung spiritual ambience, okay, na-attract yung Holy Spirit. Okay. Kaya yun ang problema ng marami. Okay? Yun nga sabi ni Pastor Jojo nung nagturo siya, testimonial. Pagka bago magpakanta, testimonial, hindi naman masama. Pero again, dapat build the spirit. Build spiritual atmosphere. Ganun yun. Minsan, pangit yung patotoo. Tapos nakikita mo, yung nagpapatotoo, hindi naman nagbabago. Diba? O minsan naman, kung ano-ano lang sinasabi. Hindi nabibuild yung tao. Okay, mamaya, pag-usapan pa natin yan. I will sing in unknown tongues and also in ordinary language so that I can understand the praise I am giving. Okay, ang sabi sa Jude 20, ginagamit lagi namin to. Okay, dear friends, build yourselves up
in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Ano yun? Unknown tongues. Pray in the Holy Spirit. The Holy Spirit or the Spirit give you utterance na hindi mo naintindihan. Okay. 1 Corinthians 14:4. Anyone who speak in tongues edifies themselves. Okay nyo? Unknown tongues. Okay. When we speak in tongues, unknown tongues, we edify ourselves. Okay. But the one who prophesies, tama? Prophesies? Prophesies. Oh. Ha? Okay. Edifies the church. Kasi pagka nagpa-prophesy ka, naintindihan nila, nabibuild up sila. Kaya nga ginagawa ni Pastor Jojo, tinuturuan tayo, nagpa-prophesy ka, di ba natutuwa ka? Nandito ang Diyos ngayon. Di mas masarap yun. Kesa ang buhay ko. Talaga namang napakasarap na naandito si Lord. Iba yun. Testimonial yun. Pero kung sasabihin mo, ang Panginoon nandito ngayon. Okay, palalakasin ka. Bibigyan ka ng buhay. Bibigyan ka ng kapayapaan. At yung daan mo, aayusin niya. O di yung tao, hallelujah, amen. Yan. Edifies the church. Pero when we say tongues or unknown tongues, when we speak of it, ano nangyayari? We edifies our spirit. Okay, we edifies our spirit. So nakuha nyo na kung bakit natin siya ginagawa, mga kapatid. So, siguro ang tanong ninyo, di pa paano yun? Parang ang hirap naman yata. O, so, mga kapatid, ganito po kasi. Habang kayo sumusunod na sumusunod. Okay, di ba kay Lord, simple lang naman eh. Just believe. Okay, and you will receive. Okay, tandaan ninyo yun. Kaya sabi ng Panginoon, blessed are those who believe kahit na hindi nila nakita. Kasi ang tao nga, more on, makita ko muna. O, kaya nga sabi ko, mas matindi yung mutation ngayon ng ganyan. Nakikita na ayaw pa rin maniwala. Mas matindi ngayon. Ganun lang. Parang ano yan eh. Sabi nga ni Pastor Albert, anong nararamdaman ninyo? Nung yung anak nyo, baby. Baby pa lang, tapos biglang nag-i-start ng magsalita. Okay? Di ba? Mama. Papa. Di ba? Ikaw tonto, ay, nagkasalita na anak ko. Hallelujah. Yung iba, nagmumura pa eh. Tonto, nagmumura na anak ko. Pero again, ang pinakang pinupuntusan ko sa inyo, nagsasalita siya. Okay? Nagsasalita siya. At kahit hindi pa ganun katatas ang kanyang salita, tontuwa ang tatay. O, ano sabi doon sa unknown tongues? Kinakausap natin siya. At hindi natin yung kayang ipaliwanag. Okay, ano nangyayari pagka sinasabi mo yun? Natutuwa si Lord. Amen. Kaya ang bilis ng spiritual ambience. Nararanasan namin every time ginagawa namin siya. Kaya yung iba nagtatanong, ba't kailangan pa mag-tongues? Hindi nila alam eh. Ibang tang yung alam nila eh. Ginagawa ng mga masasama, yung tang na ganun. Oo. Pero mga kapatid, ano yun eh? Habang naririnig mo siya, okay, nung tinuro sa amin yung, gayahin mo siya. At sooner, bibigyan ka ni Lord ng sarili mong utterance. Sarili. Ganun din kami noon. Gaya rin kami, gaya. Nung una, pailan-ilan pa lang. Mamakot mo, habang ikay naandun ha, habang ginagawa mo siya, grabe, the Spirit give you utterance. Maranasan nyo talaga yon. Tapos talagang kaya mo nang ang sarap talaga. Grabe ang ambience. Sabi ko lalo na sa Malaysia. Naku, mga kapatid. Okay. So, I believe, na-stand ko na sa inyo yung tongues na tinutukoy. Ano yung embodiment of the Holy Spirit. In fact, ginawa namin yun, very, very, very powerful ang tongues. Amen. Very powerful. In fact, nung isang language pa lang sila, language ng langit, tandaan nyo kayang i-build ng tao. Isang tower na kayang makarating sa langit, sabi ng Bible. Diba? Kaya sabi ni Lord, makakarating na yun sa langit. Kailangan na natin silang guluhin. Kaya yun yung history kung bakit nagkaiba-iba ang wika ng tao. Kasi pag one language lang kayo, very powerful. Okay? Kaya ang isang church na language ng langit ang ginagamit, okay, ano nangyayari? Powerful. Kaya nga sabi ni Paul, ano yun? To make my joy complete, pagkaisa na tayo ng language. Tandaan niyo, ha? O kaya nga, ang language kasi is ang tawag dito, siya yung pinakang patunay ng iniisip ng tao. Kasi in the abundance of the heart, the mouth speak. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya hindi natin pwedeng ipagkamali. O lokohin, o dayain natin. Okay, ano pa yung embodiment of Holy Spirit? Pangalawa, power. Kanina, senior ko sa inyo about power. Yung Holy Spirit. Ano mga batid? Acts 1:8.
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. What? Ano ibig sabihin nun? Mga kapatid, kung totoo talaga ha, na kung saan ay kilala mo ang Holy Spirit, at attracted sa yung Holy Spirit, at filled ka ng Holy Spirit, and led ka ng Holy Spirit, at empowered ka ng Holy Spirit. Mga kapatid, tiyak, magiging patotoo ka. Kahit isang lugar ka pumunta, walang kayang pumigil sa buhay mo na nagliliwanag. Wala. Maghahanap yan ng masisinagan. Okay? At walang lugar na mabubulok sa'yo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ayoko sa lugar na to. Remember? Si John? Nasa lugar ng mga patay, Patmos. Pero immediately, he is in the Spirit. Grabe. Kahit nasa kang lugar, walang problema sa'yo. Immediately, kaya mo manandon o mamuhay sa Espiritu Santo. Okay, lagi niyo tandaan, not by might nor by power, but by the Spirit. Because in the Spirit only, makukuha mo yung tamang power, makukuha mo yung tamang authority. Okay. So, pasok tayo, order. Kung totoo na nasa iglesia, nasa pamilya, ang banal na Espiritu Santo, hindi pwedeng disorder yan. Because that is also one of the embodiment of the Holy Spirit na kung saan matutunghayan natin, mararanasan natin. Okay? The tangible presence of the Holy Spirit. Ang sabi ni Paul, 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of disorder. That is why when the Holy Spirit comes, tinitiyak niya. Pag kilala mo siya, susundin mo siya. At yung role niya, mararanasan mo. At ano yon? Papayapa ka. When the Spirit of the Lord comes, there is peace. When the presence of the Lord nandito sa ating kalagitnaan, there's strength. There's wisdom. Mga kapatid, kita nyo? Hindi pwedeng sabihin ninyo. Halimbawa, nasa church ninyo si Lord, kayo, nagkaagulo, kalokohan yan. Okay, as in all the congregation of the saints. Okay, ano pa? Yung pang-apat na embodiment of the Holy Spirit, life. Life. Mga kapatid, why? Anong verse dyan? John 6:63. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The word I spoken to you are spirit and they are life. Sabi ng Panginoon, kung maintindihan nyo lang, itong sinasabi ko sa inyong hindi nyo maunawaan kasi now word. Ba't now word? Ay sabihin ba naman niya, ang aking dugo, pag ininom ninyo, kailanman di na kayo mauuhaw. Vampira. Okay? Kapag yung aking laman, inyong kinain, kailanman di na kayo magugutom, aswang. Diba? Kaya sila, ano ba naman to? Napakahirap na turo. Hard teaching. Nag-alisan, naglayasan. Sabi ng Panginoon, na-open kayo? Sabi ni Lord, binibigay ko sa inyo buhay. Sabi nga ng Panginoon, the flesh counts for nothing. Ay, may sabihin, puro kasi kayo, ayaw nyo lumakat sa Espiritu. What you sow, and sabi niya, kayo kasi, to believe, to see is to believe. The word I've spoken to you are spirit and they are life. Kaya marami, ayaw maniwala eh. Ano nangyayari? Forfeited. Kaya sabi ko sa inyo, tingnan nyo, si Sekaraya, grabe, perfect ko sa pananaw ng tao. Kaya lang, kahamak-hamak sa Panginoon. Kaya nagdala ng matinding distraction o kalituhan. Kaya sabi ni Pastor Wilbert, naalala ko, the proof that you are receiving sound doctrine. Okay, hindi kalito. Okay, confusion is the proof that you are not receiving sound doctrine. Sabi ni Pastor Wilbert. Pag lagi kang hindi mo alam kung anong gagawin na, hindi yung confuse sa mga pinag-aaralan. Okay, sa buhay. Confused ka, hindi mo alam kung ano ba dapat ginagawa, ito ba dapat ginagawa. Puro pananaw mo, di ba ala ka sa resulta? Di ba? Ayan ang pananaw mo di anihin mo yung pananaw mo. Di ba? Wala naman tinatanaw. Okay, o dito, diin din tayo dito. The embodiment of the Holy Spirit, gifts. Lagi niyong tatandaan ha, ang gift natin, hindi natin dapat pinagmamalaki. Kasi ang gift natin para sa iba. Pakinabangan ng iba. Okay? At yung gifts na yan, kaya binigay, okay? Para parangalan ang nagbigay. At hindi tayo. Nakukuha niyo ba? O, tingnan natin ito. The embodiment of the Holy Spirit, gifts. Okay. 1 Corinthians 12:1-11.
Para maintindihan nyo, kasi iba yung gifts of the Holy Spirit, iba yung fruit of the Holy Spirit. Okay, tingnan natin itong mabuti. Pag-aralan natin. 1 Corinthians 12. Tapusin ko lang ha. 48 na tayo, 30 slides na lang to. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Bakit? Marami talaga rito ignorante. Okay? Ignorante, hindi talaga nila alam. Kaya nga, nililinaw ni Paul. Sabi niya, ayoko maging ignorante kayo sa spiritual gifts or else hindi nyo to pakinabangan. Or else, yabang talaga kayo. You know that you were Gentiles carried away to these dumb idols. However, you were led. Hindi nyo pa alam, meron na pala kayong ibang sinasamba. At siya ngayon, yung nangunguna sa buhay nyo. Okay, pangatlo, verse 3. Therefore, I make known to you that no one is speaking by the Spirit of God calls Jesus a curse, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Anong sinasabi ng talata? Marami kasi sabi nila, si Jesus ang aking Lord. Pero ang buhay na pinapakita, buhay ng demonyo. At mangyari yun? Kaya nga sabi niya, sinasabi niyo, Jesus is Lord. Pero bakit ganun? Parang sinusumpa niyo si Jesus sa paraan ng inyong pamumuhay. That is very wrong. Verse 4. There are diversities of gifts. Different kinds of gifts. Okay, marami siya. But the same Spirit. Kaya nga, wala kang dapat ikainggit kasi kanya-kanya ng gift. Kung maintindihan mo. At yan, complementary yan. Pag nagsama-sama yan, dahil isa lang ang nagbigay for the complement nung nagbigay. For His glory. At ang maganda kay Lord, alam niyo ang maganda kay Lord? Ang sabi ni Lord, the part of that glory na tinatanggap niya, ma-receive mo rin. Kaya napakasarap. Ano yung glory sa salitang Griego? Doxa. Everything that God is, makikilala mo siya ng lubusan, and everything that God has. Lahat ng meron siya, mararanasan mo. Okay. There are differences of ministries, ayan, but the same Lord. And there are diversities of activities. Kaya nga walang nagsasabing, mas okay kami, mas ganito yung aming ministry, mas matindi na gagawa namin. Okay. Kung hindi, mag-ministry ka ng tama. Doon sa paraan na binigay sa'yo ni Lord. Amen. Okay. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Kaya nga sabi ko sa inyo, simple lang. Kung yung ministeryong ginagawa mo, aktibidades na ginagawa mo, ang Diyos ang nagpapagawa, bakit ka nangangailangan? Di ba? Tungkulin na nagpapagawa na siya mag-supply sa gumagawa. Dahil siya ang nagpapagawa. Pero kay aktibidades, ikaw ang gumagawa, kaya ka napapagod kasi ikaw gumagawa. Okay. Kaya puro reklamo pagdating ng, okay, pag-uwi sa iglesia o sa bahay. Okay, tandaan niyo ha, but it is the same God who works all in all. Kaya nga, iba't ibang klase ng gift sa lahat. Okay, si Lord ang gumawa niyan. 7. But the manifestation, kapatid, embodiment of the Spirit is given to each one for the profit of all. Kabubuti ng lahat, ha? 8. For to one is given the word of wisdom through the Spirit. Okay, to another, the word of knowledge through the same Spirit. 9. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healings by the same Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirit. To another, different kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individual as He wills. Kaya huwag ka na magreklamo. Magkakaiba talaga tayo. At walang maliit na kaloob. Tandaan nyo yan. Yan lahat ay for greater things. At yan ay sapat na for us to rule and to reign in our own area of giftings. Yun po yun, mga kapatid. At tatandaan nyo yan, ha? So, babalangkasin natin ito. Okay? 3 categories of gifts para lalo nyo maintindihan. Ano yung una? Say something. Unang kategorya, say something. Ang tawag, speaking gifts. Ano ito? Okay. Prophecy. Speaking. Tongues. Speaking. Interpretation. Speaking. Saan nakuha ninyo? Ano sumunod? Do something. Okay, demonstration gift. Demonstration gift. Ito na yung akto. Papakita mo na siya. Action ito. Action ito, ha, mga kapatid. Ano yon? To another, faith. Unang-una. O kaya nga, faith without works is dead. Okay.
Ano pa sabi rito? To another, gifts of healings. Anong na-notice nyo? Sabihin nyo, kinapsula ko yung gifts. Tama ba? Of healings. Mamaya, paliwanag ko. By the same Spirit. Ano pa yan? Miracles. Correct. O, yan mga yan, ha? Ano yan? Faith, gifts of healings, miracle. Bakit? Kung pupunayin ninyo, yung aking highlights dito, gifts. Diba dapat gift of healings? Pero sabi, plural. May S. Gifts. Ibig sabihin, meron kang nagagamot na yung kaya mo lang gamutin, yung particular na disease na yun. At kapatid, ito, when you receive gifts, sino tumanggap? Halimbawa, pinatawag ka, nag-pray ka doon sa may karamdaman. Yung karamdaman niya, let's say COVID, hindi nagpa-doktor, pinag-pray mo siya, gumaling. Sino tumanggap ng gifts? Yung ba nag-pray o yung pinag-pray? Yung pinag-pray. Siya yung may gift, hindi ikaw. Oh, ginamit ka ni Lord, instrumento, para ibigay sa kanya yung gifts. Okay. Nakuha niyo ba? Okay, at ito Leon, hindi lahat meron ito. In fact, kaya sabi rito, gifts. So, meaning to say, mga kapatid, meron kayang pagalingin ng cancer. Meron kayang yung bulag makakita. At hindi lang yon. Ang lagi kasi natin nakikita rito, mga sakit. Eh, paano naman yung sakit ng pera? Pwede rin. Sakit ng damdamin? Pwede rin. Mga kapatid, pwede rin. Yung hindi makapagbago-bago? Pwede rin. Di ba? Healing. May heal sila ron. Ano, yung lagi mga napuprostrate lagi. When you pray for them, ano yun? Gumagaling. Okay? Kaya yun eh. Yun ang problema natin. Yung akala natin, yun lang yun. No. Kaya yun mga kapatid. Depende yun. Doon sa merong gift noon. Kaya ang tawag gifts, kaya siya plural. Napakaraming karamdaman na kailangan natin pinapagaling sa magitan ng pagsunod natin sa banal na Espiritu Santo. Okay, pangatlo, sa lahat, reveal something. Revelation, gift. Kapatid, again, pag hindi mo kilalang banal na Espiritu Santo, okay, kasi ang revelation, nanggagaling yan sa relation mo sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, the more na nakikilala at nakikilala mo, di ba? Kaya nga sinasabi nung naliligaw, nahulog na ako sa kanya. Huwag nyo nang gamitin yung nahulog kasi demonyo lang gumagamit nun. Nahulog sa langit. Hindi maganda nahuhulog. Di ba? So, ibig sabihin, parang ano yun, na-inlove ka na sa kanya. Why? Nakikilala mo siya uti-uti. Pag kinasal pala kayo, hindi pa pala yung tunay na siya. Kaya biglang sinasauli. O yan na maganda. Kapag totally, mga kapatid, again and again, inuulit ko sa inyo, ang Panginoon kasi, wala tayong kayang ipinta sa Kanya eh. That is why, habang siya nakikilala mo, ang Panginoon naman, ang gusto niya, lagi siyang kinikilala. Okay? Kapag ikaw hindi ka tumitigil, kaya tingnan niyo po, napakaganda ha? Kapag yung mga miyembro mo, patuloy na sumusunod sa iyo, obligado yung leader ninyo, kailangan ko mag-aral ulit. Correct. Bakit? Eh nakikita mo sila sumusunod sa iyo eh. Okay? Hindi pwedeng yun ulit ang ituturo mo sa kanila. Kailangan lalo mo pang tindihan ang mga ituturo, kapahayagan ng Panginoon. Di ba? Yun normal yan nangyayari. The more na nagtitiwala sa iyo, the more ikaw naman nagtitiwala rin kay Lord. Kaya ang ginagawa ni Lord, ano yun? Oh, bigay naman si Lord ng bigay sa iyo. Hindi ka tumitigil to come up higher. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, I don't know, pero simula nung ako'y tumino kay Lord, parang intact sa espiritu ko, ayoko nang walang bago. Gusto ko may panibago akong malalaman patungkol kay Lord. Or else, sayang ang araw. Tumatakbo, wala akong nalaman patungkol sa Kanya. Yan, kaya ako na-amaze, na-excite ako every time na may revelation na bago sa akin si Lord, i-deliver ko kagad. In fact, mga kapatid, swerte yung lagi napunta rito. Kasi unang-una, pag meron ako revelation, binibigay ko na agad sa kanila. I practice myself na kung saan ay magturo na. Ganon yung nangyayari. Okay? So makita nyo ha, revelation gift. Ano ito sa binanggit kanina? Wisdom. Knowledge. Okay, discerning of spirits. Di ba? Nababanggitan niyo ako? Alam ko yung sinasabi ninyo. Hindi lang kayo naniniwala, pero alam ko. Alam ko. Why? Pag kilala mo ang Panginoon, hindi pwedeng hindi mo madidiscern ng mga tao sa paligid mo. Why? Ang sabi ng Panginoon, pag na-master mo ang truth, error, okay, will be obvious. Okay? Sabi ron, spirit of error, malalaman mo rin.
Okay, kaya nga sabi ni Pastor Wilbert, anong minamaster? Truth. Para yung error, hayag ka agad. Konting tingin mo pa lang, ay error. Okay, kaya nga again, hindi ako naniniwala doon sinasabing kinakausap ni Lord. Tingnan natin. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi-sabi lang ng mga nakakausap ko. Tingnan natin. Lagi akong ganon. Okay, kasi by their fruits, you shall know them. Okay, wisdom, knowledge, and discerning of spirit. Mga kapatid, hindi pwede na kung saan nakakaalam ka ng wisdom that comes from the Lord and therefore hindi ka tumitino. Wisdom ng mundo yan. Yabang ang hatid niyan. Hindi pwede, nakikilala mo siya. Ha? Habang nag-aaral ka, dumarami ang pagkakilala mo sa kanya, knowledge about him, and therefore, pasaway ka, ay kalokohan yan. At malabo mong ma-discern yung mga tao sa paligid mo. Kaya ang bilis mong mapakompromise. Hindi ka mailayo sa mga gawang masama. Tandaan nyo lagi ha, ang demonyo mapandaya. Ang pandaraya ng demonyo, ano yan? Deceiving. Oh, the problem of deception is deceiving. Ano yan? Nadadaya ka na, hindi mo pa alam. Kaya napakahalaga na yung pastor nag-ooperate on the higher spiritual dimension or operation nang sa ganun kita niya. Oo, tumigil ka dyan sa ginagawa mo. Masama yan. Ganun ba, pastor? Ba't po masama? Ito na yan. Pasok ng prinsipyo. O, diba? Nakukuha niya. Nagagawa niya ngayon yung kalooban ng Panginoon. In-empower mo siya, binibigyan mo siya ng grasya. Mga kapatid. Kaya yun, mga kapatid, ha? Sabi ko sa inyo, uti-uti kang lumalapit kay Lord. Kaya siya, reveal naman na reveal sa'yo. Napagkakatiwalaan ka. Okay? Napagkat simple lang naman ang prinsipyo rin sa kaharian ng Panginoon. Napagkatiwalaan sa maliit, pagtiwalaan sa malaki. Okay? So yun yun. Sabi nga rito, Psalm 119:9, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. Paano mo makikita naman na talagang may progression yung kanilang naririnig na word of God? Okay? Sa umagitan ng kanilang lifestyle. Yes. Okay, mga kapatid. Kaya tingnan nyo, alam na alam ni Lord eh. Maraming nagsasabi na kung saan Panginoon ako, pero hindi nila alam. Sinusumpa nila ako sa umagitan ng buhay nila. O, tingnan natin ito. Yung tinuro ni Pastor Albert, 7 sumusunod sa kanya. John chapter 6 lang, mga kapatid. Bibilisan ko ito kasi nga, paubos na ang oras natin. 7 kinds of Jesus followers. Unang-una, those who follow Jesus because of miraculous signs. Bakit sila sumusunod? O kasi namamangha lang sa mga ginagawa. Maraming susunod lang sa iyo kasi namangha sila sa inyo. O, tingnan mo sabi dito, and great multitude was following him because they were seeing the signs which he was performing on those who were sick. O, bakit sumusunod kay Lord? Gawa lang ng miraculous signs. Pangalawa, sumusunod lang sa ating Panginoong Jesucristo kasi gusto diktahan siya. Gusto sila masunod. Pero hindi nila alam yan. Oo, hindi obvious. Kaya lang, Diyos ko naman, badaya ba naman nila si Lord Jesus Christ? Kaya nga malaman mo, leader ka, tapos somehow, nagiging karakter ka na rin ng ating Panginoon sa Kristo, alam mo rin. Itong leader na to, sooner, pag ito hindi na iayos, didiktahan ako nito. Ayan, ganyan. Sabi rito, Jesus therefore perceiving that they were intending to come and take him by force. O, yun yun. Kasi nga, pananaw nila, gagamitin namin si Jesus, ang daming tagasunod dito. Okay? Ipanlalaban namin ito sa Roman colony para mabawi namin yung Israel. Yan. Ano sumunod pa? Gusto lang blessing at saka benefits. Blessing lang ang gusto nila at saka benefits. Pero pagdating sa pagsunod, ayaw. Sabi rito, you ate of the loaves and were filled. Kaya mapunan ninyo, pagka may mga okasyon, ang dami. Kita nyo? Akala nyo, tsamba lang yun. Sinabi ng Panginoon, sumusunod lang kayo sa akin kasi nakakakain kayo. Kaya sabi ko sa inyo, subukan mo anniversary ng church. Kaya sa wakat, pag hindi ka family, hindi pwede. Ngayon, kung may gusto ko isama, member of family mo, minsan kinukonsider ko. Depende sa nagsasabi sa akin. Pero yung nagsasabi sa akin, hindi matino at hindi maganda connection sa akin, ay, nako. Erase yun. Hindi kayo mapayagan. Diba? Pang-apat, na sumusunod kay Jesus, ayan, lagi nagdi-demands. Demanding. Alam niyo ako, natuklasan ko kay Lord. Habang sinusunod mo yung kalooban niya, hindi mo na kailangang mag-demand.
automatically you will receive the blessing that you deserve. Mga kapatid, sabi rito, what then do you do for a sign that we may see and believe you? What work do you perform? Ayan, nagdidikta na sa kanya. Nagde-demand na. Alam mo, pag hindi ka sumusunod kay Lord, huwag ka mag-demand. Huwag ka mag-demand. Panlima, ayan, yung sumusunod kay Jesus pero murmur ng murmur, grumble ng grumble, kasi antitigas, hindi nila maunawaan yung sinasabi ng kanilang pastor. Oh, kaya sabi rito, the Jews therefore were grumbling about him because he said, I am the bread that come down out of heaven. And they were saying, it is not this Jesus, the son of Joseph, those whose father and mother we know? How does he now say, I have come down out of heaven? Jesus answered and said to them, do not grumble among yourselves. Pag may narinig na mali, yun ang kanilang minamagnify. Kaya yung buhay, mali. Okay. Pang-anim, sumusunod lang kay Jesus pero iniiwanan siya pagka na-offend. Tandaan nyo, sabi ng Bible, inevitable ang offense. Okay. Kaya pag na-offend, mag-isip ng mabuti, ng matino. Isipin, ano bang layunin? Ba't ako na-offend? Ano ba yon? Para ba ako'y sirain? O para ba ako'y buuin? Yun yun. Mga kapatid, tandaan ninyo ha, lalo tigit kung matatapang ang pastor, ituturo talaga sa inyo yung kailangan nyo matutunan. Ayan, sabi rito, as a result of this many, sabi nga ni Pastor Will, tingnan mo, nagkataon pa. John 6:6. 6:6. Diba? Ano nangyari? Many of his disciples withdrew and were not walking with him anymore. Nagsilaya sa disipulo na ito, ha? Disipulo na po ito, konteksto nila. Hindi disipulo natin. Diba? Kiniwan siya. Pero meron, katangi-tanging tagasunod ng ating Panginoon, na ito yung sinasabi ng Biblia, na kung saan talagang totoong sumusunod kay Lord. At makikita mo yung embodiment ng Holy Spirit sa kanila. Okay. Kasi sabi ni Lord, nagtampo, alam niyo ang pastor, tao rin kami. Si Jesus tao rin, nagagalit. Nagiging emotional sometimes. Why? Diyos ko, ang dami-dami nila, tapos iniwan na napakarami. Ilan lang ang natira? Kaya ang sabi ng Panginoon, kayo. Sabi ng Panginoon, alis na rin kayo. Sabi ng Panginoon, mangiiwan naman kayo lahat pagkatapos ng lahat. Di ba? Pero nasabi ngayon ni Peter, si Peter tumayo. Sabi ni Peter, Lord, saan pa kami pupunta? To whom shall we go? You have words of eternal life. Yeah. Wow, himasmasan si Lord. Praise God, meron din palang matino. And we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Amen. Talagang napahaliluya ang pastor nila. O kaya nga again, hindi sa dami. Correct. Dapat nasa masunurin. Na willing to die for your conviction. Okay, kaya pastor, tumino ka rin naman. So, kaya sabi rito, lastly, hindi, malapit na matapos pala. Okay, stop loving this evil world. Okay, and all that it offers you. Lagi may ini-offer yan. Okay, for when you love these things, you show that you do not really love God. Oh, pag mahal mo mundo, yung sabi ko nga sa inyo, wala nang inatupag, kung hindi puro kung ano-ano, nung nakalaya-laya na, tapos wala na silang atensyon pagdating doon sa pinagagawa ng kanilang leader, patay kang bata ka. You don't really love God. Yan ang nagpapatunay. For all these worldly things, okay, these evil desires that craze for sex, the ambition to buy everything, okay, that appeals to you, okay, and the pride that comes from wealth, yan, the pride that comes from wealth, mga kapatid, and importance this are not from God. Alam nyo, hindi kay Lord galing yon. They are from this evil world itself. 17. And this world is fading away. Tandaan yan. This world is fading away. Alam natin yan. Kita nyo, corrupted ng mundo. And this evil, lalo na sila, meron silang due date. Mag-expire na sila. Forbidden things will go with it. Kasama rin nila yung mga pinagbabawal na mga bagay. But whoever, mga kapatid, keeps doing the will of God will live forever. Keep on obeying God. Because you will live forever. Mga kapatid. Okay? So, tandaan niyo, what is the difference between the gifts and the fruit? Yung gifts, makikita mo mga kapatid, ito yung manifestation of the Holy Spirit na tinanggap mo kung talagang nasa iyo yan. Okay, mga kapatid?
And therefore, ano yung gift o fruit of the Spirit? Ang sabi rito, Galatians 5:22 to 25. But the fruit of the Spirit is, ito na yung mga fruit ha, nakita ninyo ito. Mamaya, meron kayo nakikita dyan, ba't ko ginuhitan? But the fruit of the Spirit is love. Ito yung mga fruit. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Walang pipigil sa sa bagay na yon. Okay? So, 24. Those who belong to Christ, Jesus, ibig sabihin, kung talagang totoong sumusunod kayo kay Jesus, makikita yung manifestation, makikita yung embodiment of the Holy Spirit sa'yo, makikita itong fruit sa'yo. Okay, those who belong to Jesus Christ have crucified the sinful nature. Okay, ipinako mo na, namatay na talaga yung dating ikaw na sinful. Okay, which is passions and desire. Kaya yung passion niya na, passion ni Christ, inaalam mo, para yun din na maging passion mo, yun din na magiging nasa mo, para hindi ka na magkamali. 25, since we live by the Spirit, kung totoo na tayo namumuhay sa Espiritu Santo, banal na Espiritu Santo, kung totoong nasa atin, nagdwell sa atin, let us keep in step with the Spirit. Why? The Lord wants us to come up higher. Para ano yun? Makatabi niya tayo. Everything available. We can easily access everything we needs and we wants, oh Lord. Hallelujah. Okay? Mga kapatid, ano yung imanonotice nyo rito? Hindi po siya plural yung fruit. Hindi siya plural. Automatically, pag tinanggap mo ang ating Panginoon kasama ang banal na Espiritu Santo, it will naturally flow. Hindi po siya. Kita nyo, ang dami-daming binanggit. Pero sabi niya, pag nasa inyo si Jesus, pag nasa inyo ang banal na Espiritu, it will automatically flow. The love, the joy, the peace, the patience, the kindness, the goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Huli ang self-control. Gustong-gustong mo ng kutusan, ang tigas ng ulo, self-control. Diba, huli? Okay, mga kapatid. Okay, mag-alala. Ito ang gawin ninyo kasi ito yung naranasan ko. Okay? Jeremiah 29:13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ako natutuwa kasi meron akong malimit kasama ngayon na talagang sobrang niyan sinik si Lord. Kaya lang again, kaya nga I always give her and hindi lang naman siya, okay, ng grasya para patuloy na magkaroon sila ng empowerment na magawa ang kalooban ng Panginoon. Ano, kasi nga, nagsik ka, wala ka naman sa tamang tao, wala rin. Kasi naranasan ko eh. Pero again, hindi naman titigil si Lord na ipakilala sa'yo. Pag naandun ka na, huwag ka nang tumigil din. Amen. Sabi ko ako, lagi kong pinapatotoo, simula po nung natagpuan ko na yun ng tao na gagamitin sa akin ni Lord para mangyari kalooban niya, simula nun wala po kong absent. Amen. Wala. Gusto mo lumalim, ayaw mo makinig naman ng mga salita ni Lord. Gusto mo magkaroon ng breakthrough buhay mo, ayaw mo naman, pa-absent ka. Ano sabi ni Lord? Isang bagay lang ang kailangan at pinili ni Mary, makinig ng kanyang mga sinasabi. Amen. Saka makikinig na sinasabi ni Lord. In-establish ni Lord, isa lang kailangan ng tao, matuto sa Kanya. Sa Kanya lang at hindi sa mundong ito. Amen. Paano mo ito mangyayari sa'yo? Makinig ka sa pastor mo, lalo na tigit kung matino ang pastor mo. Amen. Diba? Again, seek the Lord with all your heart. Amen. Diba? Seek and you shall find. Amen. Salamat po na marami mga kapatid, and I believe masyado kayong na-empower. Okay? Sa ating mga pinag-aralan. Okay? Sa araw na ito. Bago ako mag-pray, ay gagawin po natin yung iniutos sa atin ng Panginoon. Ang tawag natin dito is Santa Cena. Again, ito po ay seryoso na gawain na hindi naman po ito isang tradisyon na lamang. Bagkos ito po ay isang utos niya na atin pong sinusunod. Mga kapatid. Ano po? Teka lang, lilitan ko at baka mabilaukan ako. Ano? Ito po yung inutos niya na lagi nating gawin, alalahanin. At it so happen lang, ginagawa natin ito every first Sunday of the month. Okay? I believe, lalo tigit doon sa aking mga nasasakupan, na nag-prepare na kayo ng anything na juice na pwede ninyong gamitin na magsisimbolize ng dugo ng ating Panginoon na kung saan ay
dumanak, okay, ibinuhos, o nabuo sa krus ng Kalbaryo dahil sa matindi niyang pag-ibig sa atin. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na ito, mga kapatid. Ganun din naman, sinabi niya pinamahagi niya yung tinapay, at sabi niya, ang tinapay na yan, simbolo ng aking katawan. Na kung saan talagang, nakita natin, nagkawasak-wasak, nagkawaray-waray, di ba? Nakita natin, wasak-wasak siya, luray-luray, sorry. Nakita natin. And then, ang sabi ni Lord, para ito sa matinding pag-ibig ko sa inyo, huwag natin sayangin, mga kapatid. Tandaan nyo lagi, ang layunin ng pagliligtas, maibalik ang original na layunin. At ang layunin na yon, gamitin niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid. So, gawin po natin ang pag-alala. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, unang-una na, sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na maging kabahagi, O Lord God, ng iyo pong ginawa na pagliligtas sa amin. Dumanak, Panginoon, ang iyong dugo, nagkawasak-wasak ang iyong katawan, dahil sa matindi mong pag-ibig sa amin upang kami mismo, Panginoon, ay maligtas, at may balik, Panginoon, ang original na plano mo dito sa mundo. Na Lord, ang kingdom, Panginoon, ng kaharian ng darkness ay maging kingdom muna. At Lord, kami yung very powerful tools na gagamitin mo. Amen. Thank you so much, O God, sa opportunity na mapasama kami sa pamilya mo. Amen. Lord, salamat sa banal na Espiritu na patuloy, Panginoon, naming nakikilala. Nang sa ganon, O Lord God, uti-uti magkaroon, Panginoon, ng embodiment, O God, ang Holy Spirit sa amin, O God. Patuloy naming maranasan, patuloy naming matunghayan, patuloy, Panginoon, namin siyang makilala, O God. Nang sa ganon, naiiwasan namin, Panginoon, ng mga pagkakamali sa buhay na umahantong sa pagpighati namin sa banal na Espiritu Santo. Lord, kami po'y humihingi ng kapatawaran, O Lord, sapagkat na-neglect namin, Panginoon, ang iyong pong banal na Espiritu. Lord, salamat sapagkat sa mga turo mo na narinig namin patungkol sa banal na Espiritu Santo, hindi na po ito mangyayari. Bagkos, O Lord, lagi ka namin bibigyan ng karangalan. Every time na naandito ka, naandito ang iyong presensya, O Lord God, sa amin. Partikular, nagdudwell sa amin, O Lord God, gagawin namin ang lahat ng iyong pong kalooban. At Lord, papakita namin, O God, na kami magiging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Lord, salamat po sa opportunity ito. At minsan pa, O God, dalangin ko na ang lahat ng tinanggap nila sa araw na ito, O Lord God, in due time, ito po, Panginoon, ay sisibol, lalagot, mamumunga. At Lord, ito po, Panginoon, ay magiging flesh. Sabi mo nga, the Word became flesh. O God, kaya dakilan Diyos, ito po, Panginoon, ay may aakto namin sa aming mga buhay, mangyayari ang kalooban mo sa aming mga buhay, uti-uti, pakita namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, O Lord God, at marami kami, Panginoon, mababahagi ang tao. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na mabibigyan ng gloria dahil, Panginoon, sa empowerment na ginagawa ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat na nanonood sa araw na ito, 10 na kanilang pamilya. O Lord God, tumbasan mo, Panginoon, ang mga pagsunod nilang ginagawa ng pagpapalang hayag kanilang nakikita. At lagi mo, Panginoon, silang bibigyan ng mga anghel na patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa kanila laban sa pandemyang ito at laban sa hirap ng buhay na ito. O Lord God, salamat, dakilang Diyos, salamat po sa katwiran mo. Lord, dalangin ko na nga rin po ang pinagmumulan, O Lord God, ng grasyang aking tinatanggap na tinatanggap din ng mga naniniwala at sumusunod po sa akin. O Lord God, si Pastor Wilbert at ang kanya pong mahal na asawa, si Ate Esmin. O Lord God, ang kanilang mga anak, dakilang Diyos, at ang kanyang apo, si Lucas, O Lord, ay patuloy na makaranas ng kakaibang pagpapala, extraordinary provision, O Lord God, blessings, favor, O Lord God, ang patuloy na maranasan po nila, and extraordinary protection, O Lord God, ang laging ipoprovide mo sa kanya. Salamat, Panginoon. I know, O God, na siya po ay higit pa, Panginoon, na nararapat makaranas ng mga ganitong klaseng pagpapala. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng pamilya ni Pastor Wilbert.
Dakilan Diyos, dinadalangin ko na nga rin po ang aking mga kasamahan na mga pastor sa School of Church Builder na patuloy sa aming mga tinatanggap, may sa katuparan mo, Panginoon, ang kalooban mo sa aming mga buhay. Nang sa ganun, Panginoon, laging maitama namin, Panginoon, yung pong mga inaccuracies na kung saan ay aming pang nagagawa. Lord, salamat sa na-word na kung saan dinadala kami sa accuracy at patuloy, Panginoon, nag-accelerate ang bawat nakakarinig nito. At uti-uti, Panginoon, nakakalakad kami sa iyong kaluwalhatian. At we can easily access, Panginoon, everything we need and we want sapagkat, Panginoon, we are seated beside you in the heavenly places. Thank you so much, O God. Thank you so much. Pagpalain mo po ang SCB Group of Pastors. Ganun na rin, Panginoon, dinadalangin din namin si Pastor Norman, ang kanyang asawa, kanyang mga anak at apo. Patuloy, Panginoon, iingatan mo po sila. Patuloy, Panginoon, empower mo sila. At dalangin ko, Panginoon, lagi mo silang iingatan, laging ipoprovide ang kanilang pangangailangan. Lalo tigit, Panginoon, habang ginagawa nila ang kalooban mo sa kanilang buhay. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po, makilala ka nila ng lubusan ng sa ganun, O God, wala po mga inaccuracies, may eliminate ng inaccuracies sa mga kanila pong ginagawa. At patuloy maging kaluguran sila sa iyo pong karian. Dalangin ko na rin, Panginoon, ang kabuuan ng Win Family, ang pagpapala at pag-iingat mo ay huwag mo pong ilalayo sa kanila. Bagkus, Panginoon, ang pangalan mo ang lagi may taas ng bawat isa sa kanila. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang lahat at dinadalangin ko na nga rin po, O God, ang both side ng family namin ni Mrs. O Lord, kung ano yung blessing na amin tinatanggap, dumalo ito sa kanila. Pag-iingat na amin tinatanggap, dumalo ito sa bawat isa sa kanila. O God, na sa ganon, dumating, Panginoon, ang tinakdang panon mo sa bawat isa na ikaw rin ang kanilang sambahin sa natitira nilang mga buhay. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na puri, itong aming isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong lahat at bukas ay pagpapatuloy natin Melchizedek Priesthood. Okay, tama ba? Tomorrow night, 7 o'clock in the evening, and God bless us all.